Mga ka-diskarte chicks, may tanong ako sa inyo. Napansin nyo ba na may mga lalaki na kahit ilang beses nang nasaktan, pareho pa rin ang klase ng babaeng nagugustuhan? Yung tipong una niya naging girlfriend, selosa. Pangalawa, selosa rin. Pangatlo, mas selosa pa. Tapos, sasabihin, ang malas ko talaga sa babae. Pero teka lang, paano kung hindi malas ang problema? Paano kung ang utak mo mismo ang paulit-ulit na pumipili ng maling tao? Oo, tama ang narinig mo. May paliwanag dyan ang psychology. At baka pagkatapos mong panoorin ng video na ito, maintindihan mo kung bakit kahit alam mong red flag na, nahuhulog ka pa rin. Yung tipong sinasabihan ka na ng mga kaibigan mo, pre, tigilan mo na yan. Pero ang sagot mo, hindi, iba siya. Pagkalipas ng 3 buwan, ikaw rin ang umiiyak. Mga ka-diskarte chicks, hindi natin sinasabing lahat ng attraction ay mali. At hindi rin natin sinasabing may masama sa pagkakaroon ng preference. Normal lang yan. Pero minsan hindi natin namamalayan ang hinahabol natin na hindi ang tamang tao, kundi ang pakiramdam na ibinibigay niya sa atin. At kapag hindi mo naintindihan ang psychology sa likod nito, paulit-ulit kang mahuhulog, paulit-ulit kang masasaktan at paulit-ulit mong sasabihin, ba't ganito lagi? Kaya siguraduhin mong panoorin mo ito hanggang dulo, dahil baka mamaya, hindi pala ang babae ang kailangang baguhin, kundi ang paraan ng pagpili mo. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga content tungkol sa psychology ng attraction, relasyon, confidence at pagiging mas matalinong lalaki, siguraduhin mo nakasubscribe ka na sa Diskarte Chicks. Dahil dito, hindi lang tayo natututong manligaw, natututo rin tayong umiwas sa mga maling desisyon. Tara, simulan na natin. Number 1, hindi mo type ang babae. Type mo lang ang pakiramdam na ibinibigay niya. Mga ka-diskarte chicks, may napansin ba kayo kapag may babaeng sobrang bait, laging nagre-reply, madaling kausap, hindi ka masyadong interesado, pero kapag may babaeng mahirap i-chat, minsan sweet, minsan cold, minsan nawawala ng 2 araw, biglang mas gusto mo siya. Bakit kaya? Marami ang nagsasabing, gusto ko kasi ng challenge. Pero ang totoo, hindi challenge ang gusto mo. Yung excitement ang gusto mo. Ayon sa psychology, kapag hindi sigurado ang reward, mas maraming dopamine ang inilalabas ng utak. At ang dopamine, isa ito sa mga chemical na konektado sa excitement, anticipation at motivation. Halimbawa, nag-message ka sa kanya, hindi siya nag-reply, lumipas ang 1 oras, 2 oras, kinabukasan, bigla siya nag-chat, sorry, busy lang. Anong nangyari? Parang gumaan ang pakiramdam mo. Parang may premyo kang nakuha. Pero isipin mo, reply lang naman yon. Basic lang yon sa isang maayos na usapan. Ang problema, ginawa na ng utak mo na reward. Ang simpleng attention at doon nagsisimula ang bitag. Akala mo, grabe, gusto ko talaga siya. Pero, ang totoo, na-addict ka lang sa roller coaster ng emosyon. Parang nanonood ka ng teleserye. Kapag alam mo na agad ang ending, minsan naboboring ka. Pero kapag hindi mo alam ang susunod na mangyayari, mas gusto mong tapusin. Ganito rin minsan sa attraction. Kapag predictable ang babae, iniisip mong boring. Pero kapag hindi mo maintindihan, mas lalo kang na-attract. Mga ka-diskarte chicks, hindi lahat ng mahirap makuha worth it habulin. May mga taong mahirap lang talagang kausap. At huwag mong ipagkamali ang mixed signals sa tunay na pagmamahal. May malaking pagkakaiba ang dalawa. Kaya sa susunod na maramdaman mong sobrang nahuhumaling ka sa isang babaeng halos hindi ka naman pinapansin, tanungin mo muna sarili mo, siya ba talaga ang gusto ko? O yung excitement lang ba ng paghahabol? Kapag nasagot mo ang tanong na yan, ng tapat, marami kang maiiwasang sakit ng ulo. So number 2, minsan ang hinahabol mo ay pamilyar, hindi healthy. Ito ang medyo mabigat pero gusto kong maging totoo tayo rito. Mga ka-diskarte chicks, hindi lahat ng gusto natin mabuti para sa atin. Parang soft drinks, masarap pero kapag araw-araw, alam na natin ang resulta.
Ganito rin minsan sa pag-ibig. May dalawang babae. Si Girl A, maalaga, marunong mag-update, consistent. Kapag may problema, pinag-uusapan. Si Girl B naman, ngayon sweet, bukas cold, minsan mawawala. Minsan parang hindi ka kilala. Minsan ikaw ang hahabulin. Minsan ikaw ang iiwasan. Ang nakakatawa, maraming lalaki ang mas naa-attract kay Girl B. Bakit? Dahil mas exciting. Pero hindi ibig sabihin mas magandang partner siya. Ayon sa psychology, minsan na-attract tayo sa mga bagay na pamilyar sa atin. Halimbawa, kung lumaki kang kailangan magsikap para mapansin, simpleng sa paglaki mo, mas gusto mo rin ng taong mahirap makuha. Kung nasanay kang hindi pinapakitang pagmamahal, minsan kapag may taong sobrang sweet, parang hindi ka komportable. Niisip mo pa, parang masyadong mabait. Hindi dahil may mali sa kanya, kundi dahil hindi yon ang nakasanayan ng emosyon mo. At dito, maraming lalaki nagkakamali. Kapag may babaeng nagbibigay ng peace of mind, iniisip nilang boring. Pero kapag may babaeng laging pinapaikot ang emosyon nila, feeling nila love na. Hindi, kadiskarte chicks, stress yan. At magkaiba ang stress sa pagmamahal. Tandaan mo ito, ang tamang babae hindi dapat araw-araw kang pinapaisip kung gusto ka ba niya. Dapat nararamdaman mong ligtas ka, hindi laging kinakabahan dahil ang totoong pagmamahal mas madalas nagbibigay ng katahimikan, hindi ng kalituhan. So number 3, mas naaakit tayo sa mystery kaysa sa kasiguruhan. Mga diskarte chicks, aminin mo nga, kapag may babaeng laging nagla-like ng stories mo, paminsan-minsan nag-heart react, pero hindi mo alam kung may gusto ba talaga siya, mas lalo mo ba siyang nainiisip, samantalang may isa namang babae, diretsahan, malinaw, consistent, hindi mo gaanong pinapansin. Bakit? Dahil ang utak natin mahilig sa misteryo. Kapag kulang ang impormasyon, pinupunan nito ng imagination. Isang smile lang, inisip mo na agad, baka may gusto sa akin. Isang simpleng ingat, feeling mo, espesyal ang dating. Isang heart react, bigla ka nang nag-iisip ng future. Mga kadiskarte chicks, relax lang. Heart react pa lang yan, hindi pa proposal. Minsan hindi ikaw ang nililigawan, ikaw lang ang gumagawa ng sariling love story sa isip mo. At doon nagsisimula ang problema. Kapag imagination na ang umiibig, hindi mo na nakikita ang realidad. Napapansin mo lang ang mga gusto mong makita, hindi ang mga dapat mong bantayan. Kaya minsan, kahit napakarami ng red flags, hindi mo pa rin pinapansin. Bakit? Dahil mas malakas na ang kwento sa isip mo kaysa sa totoong nangyayari. At alam mo kung ano ang pinakadelikado rito? Kapag nasanay kang habulin ng misteryo, maaari mong ma-overlook ang babaeng tahimik lang pero tunay na may malasakit sa'yo. Minsan ang babaeng hindi mo gaanong napapansin, siya pala ang magbibigay sa'yo ng pinakapayapang relasyon. Samantalang ang babaeng hindi mo maintindihan, siya pala ang magbibigay ng pinakamalaking sakit ng ulo. So number 4, hindi mo siya gusto. Gusto mo lang ang ideya niya. Mga kadiskarte chicks, ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming lalaki ang nadidismaya sa huli. Hindi dahil nagsisinungaling ang babae, hindi dahil nagbago siya, kundi dahil sa simula pa lang, hindi naman talaga siya ang minamahal mo. Ang minamahal mo, yung version niya na ikaw mismo ang gumawa sa isip mo. Napansin nyo ba? Kapag bagong kilala pa lang natin ang isang tao, kaunti pa lang ang alam natin tungkol sa kanya, pero ang utak natin ayaw ng kulang. Kaya, anong ginagawa nito? Pinupunan nito ang mga nawawalang detalye. Halimbawa, maganda siya, magalang, ngumiti sa'yo, mabait maging pag-usap, tapos bigla mong iisipin, siguro family-oriented din ito. Siguro loyal ito. Siguro mabait itong girlfriend. Kadiskarte chicks, saan mo nakuha yan? Ngumiti pa lang sa'yo. Hindi pa nga kayo
nakakapag-usap ng seryoso pero sa isip mo parang 10 taon na kayong magkasama. Minsan nga hindi pa kayo nagde-date eh. Alam mo na ang pangalan ng magiging anak ninyo. Grabe ka rin, no? Ka-discarte chicks, dito pumapasok ang tinatawag na idealization. Ibig sabihin, mas iniibig mo ang potential kaysa sa realidad. Mas iniibig mo ang baka. Baka magbago siya, baka kapag naging kami, baka kapag minahal niya ako. Mga ka-discarte chicks, delikado ang salitang baka. Dahil maraming lalaki ang nagsasayang ng taon kakahanap ng pagbabago sa taong hindi naman gustong magbago. Tandaan mo ito, hindi mo pwedeng mahalin ang isang tao dahil sa inaasahan mong magiging siya balang araw. Mas mahalagang tanungin ang sarili mo, kung hindi na siya magbabago kahit kailan, tatanggapin ko pa rin ba siya? Kapag ang sagot ay hindi, baka ang mahal mo ay hindi siya, kundi ang sariling imagination mo. At tandaan nyo ito mga ka-discarte chicks, mas mabuting masaktan sa katotohanan kaysa sumaya sa ilusyon. So number 5, minsan hindi pagmamahal ang nagsasalita, kundi ego. Ito maraming tatamaan dito. Pero kailangan nating marinig, may mga lalaki kasi na kapag sinabi ng tropa, pre hindi mo makukuha yan. Biglang mas lalo pang ginaganahan. Kapag maraming nanliligaw, mas gusto nila. Pag sikat sa social media, mas gusto nila. Kapag maraming nakatingin, mas gusto nila. Tanong, mahal mo ba talaga siya? O gusto mo lang patunayan na kaya mo siyang makuha? Magkaiba kasi yun. May mga lalaki na hindi umiibig, nakikipagkompetensya lang. Kapag nakuha na nila ang babae, unti-unti nang nawawala ang effort. Bakit? Kasi ang tunay nilang hinahabol, hindi ang relasyon, kundi ang panalo. Parang basketball lang. Excited ka habang championship. Pero pagkatapos mong manalo, tapos na ang laban. Ganito rin sa ibang relasyon. Noong nililigawan, araw-araw may good morning, may good night, may flowers, may surprise. Noong naging kayo na, biglang busy. Wala nang effort. Mga ka-discarte chicks, kung ang dahilan mo sa paghabol ay para lang patunayan na kaya mo, hindi pagmamahal ang gumagalaw. Ego ang gumagalaw. At tandaan mo, ang ego, hindi marunong magmahal, marunong lang manalo, kaya bago ka manligaw, tanungin mo muna sarili mo. Kung wala ng ibang lalaki ang interesado sa kanya, gustuhin ko pa rin ba siya? Kapag oo, mas malaki ang chance ang genuine ang nararamdaman mo. So number 6, ang tunay na attraction ay hindi nagsisimula sa kilig, kundi sa kapayapaan. Mga ka-discarte chicks, noong bata-bata pa tayo, akala natin kapag mabilis ang tibok ng puso, love na agad. Kapag hindi ka makatulog, love na. Kapag hindi ka makakain, love na. Pero habang tumatanda ka, may marirealize ka, hindi lahat ng nagpapabilis na tibok ng puso ay mabuti para sa puso. Minsan anxiety na pala yun, hindi love. Kapag lagi ka nag-iisip, sino kaya ang kachat niya? Ba't hindi pa siya nagre-reply? Mahal pa kaya niya ako? Hindi kilig ang tawag doon. Pagod ang tawag doon. Ang totoong healthy na relasyon, hindi ka laging pinapahula. Hindi ka laging kinakabahan, hindi ka laging natatakot na baka bukas wala na siya. May nabasa akong magandang linya. Sabi roon, the right person doesn't give you butterflies all the time. Sometimes they give you peace. At gusto kong tandaan ninyo yan dahil maraming lalaki nalilito ang excitement sa seguridad. Nalilito ang drama sa pagmamahal. Nalilito ang toxic sa passion. Pero ang totoo, hindi mo kailangan maghirap araw-araw para lang mapatunayan na mahal ka. Kapag tama ang tao, hindi ibig sabihin walang problema. Pero kahit may problema, pareho kayo naghahanap ng solusyon. Hindi dahilan para magsakitan. Hindi dahilan para maglaro ng isip. Hindi dahilan para magparamdam na hindi ka mahalaga. Mga ka-discarte chicks, sa dulo ng araw, mas gugustuhin mong umuwi sa taong nagbibigay ng katahimikan kaysa sa taong araw-araw kang pinapraning. Number 7, huwag mong baguhin ang type mo. Ang baguhin mo ay ang standard mo. Ito ang gusto kong
baunin ninyo pagkatapos ng video na ito. Normal lang magkaroon ng type. May gusto sa morena, may gusto sa maputi, may gusto sa mahaba ang buhok, may gusto sa matangkad. Walang problema roon. Preference lang yun. Pero ang tanong, ano ang standards mo? Mas importante ba sa'yo ang magandang mukha o magandang ugali? Mas importante ba ang sexy o marunong rumespeto? Mas importante ba ang maraming followers o marunong maging loyal? Mas importante ba ang magandang selfie o magandang pagpapalaki ng magulang? Mga diskarte chicks, hindi ko sinasabing huwag kang tumingin sa physical attraction. Importante rin naman yon. Pero sana hindi doon nagtatapos ang standards mo. Kasi ang ganda, nagbabago. Ang katawan, nagbabago. Ang edad, lahat tayo tinatamaan yan. Pero ang karakter, ang respeto, ang katapatan, ang emotional maturity, yan ang mga bagay na lalong nagiging mahalaga habang tumatagal ang relasyon. Kaya kung gusto mong mabawasan ang pagkakataong mahulog sa maling tao, huwag lang tanungin. Type ko ba siya? Tanungin mo rin. Magiging mabuting partner ba siya? Malaking pagkakaiba yon. Mga ka-diskarte chicks, kung may isa lang sana kayong maaalala pagkatapos ng video na ito, sana ito yon. Hindi kasalanan ang ma-attract. Hindi mo kontrolado kung sino ang unang kukuha ng attention mo. Pero kontrolado mo kung sino ang bibigyan mo ng oras, kung sino ang bibigyan mo ng tiwala, at kung sino ang papasukin mo sa buhay mo. Dahil tandaan mo, hindi lahat na nagpapabilis ng tibok ng puso ay nagpapaganda rin ng buhay. Minsan, ang taong tahimik, consistent, marunong rumespeto, at nagbibigay sa'yo ng peace of mind, siya pa ang totoong taong matagal mo nang hinahanap. Kaya sa susunod na may makilala kang babae, huwag mong tanungin agad ang sarili mo. Type ko ba siya? Mas magandang itanong mo ito. Kapag siya ang naging kasama ko sa buhay, magiging mas mabuti ba akong tao? Dahil doon nagsisimula ang tunay na pagmamahal. Hindi sa matinding kilig, kundi sa tamang pagpili. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon ninyo. Sa tingin ninyo, alin sa 7 dahilan ang pinaka-relatable sa inyo? Number 1 ba? Number 4? O baka may sarili kang karanasan na gusto mong ibahagi? I-comment mo sa ibaba. Binabasa ko ang mga komento ninyo. At baka ang experience mo ang maging inspirasyon ng susunod nating video. Kung may natutunan ka ngayon, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa tropa mong laging nahuhulog sa maling babae. At syempre mag-subscribe sa Diskarte Chicks para mas marami pang psychology-based relationship tips. At tandaan, ang tunay na diskarte sa pag-ibig ay hindi ang pagiging magaling manligaw, kundi ang pagiging matalino sa pagpili ng taong mamahalin. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Maximo Doktora ng Calamba, Laguna, Ruben Sanchez ng Cavite, John Paul Tarvina from Albay, Art Macabelas watching from Vietnam, Joseph Villamor ng Davao de Oro, at kay Elpidio Escondo ng Naga, Cebu. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood. Mga ka-Diskarte Chicks, dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.